Sa aklat po ng Mateo Kapitulo 16, talata po ay 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. O kapala po sumatin sa muling pagkarinig ko ito. Banal na salita, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. I-ready lang po natin ito. Ang ating pong binasa ay mula po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, ang talata po ay 18. Ayan. Gaya po ng ating napagtibay mga kapatid, every third Sunday of the month, tayo po ay mag-aaral ng doktrina. I-refresh po natin yung ating mga fundamental doctrines na dapat po ay alam po natin, at lalo higit po ngayon, meron po tayong mga bago pong mga mananampalataya, mga kabataan, ay ngayon pa lang ay malaman na po nila kung ano po yung mga fundamental doctrines o yung mga pangunahing aral na ating pong pinagsasama-samahan po dito sa ating iglesia. Ngayon po mga kapatid ay nagkakagulo ang lipunan at meron pong isang pangkat po doon ng mga kababayan natin na may ganito ring pangalan ang sumasama. Hindi po tayo para makigulo po doon sa mga rally po na yon. Yun po ba ang marka ng isang tunay na iglesia? Yan po ang tanong natin doon mga kapatid. Sabi po dito sa aklat ng Mateo, ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaya po pamagat po natin, ang iglesia. Ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, marami pong mga pangkat ng pananampalataya sa buong mundo. Sa Pilipinas na lang po, ang nakarehistro po sa Securities and Exchange Commission na ilan. Last check ko po kagabi, parang 17,000. Pilipinas pa lang po. Yung may gamit po ng salitang church, ay hindi po 17, pero yung iba kasi wala namang salitang church eh. May sarili silang pangalan eh. Pero yung gumagamit ng salitang church, mga nasa 5,000. Church of God, Church of Christ, Church of ganito. Ganun. Kahit po yung Roman Catholic Church din po ang gamit nila. So, ang tanong po para sa atin, sa dami-dami po ng mga naririnig nating mga church, paano natin masabi na tayo po ay nasa tamang iglesia? Dahil tayo po'y naniniwala, sabi po doon sa pagsanbatayan, itatayo ko ang aking iglesia. So ang Panginoong Yesus, isa lang po ang kanyang itinayo. Ano? Isa lang po yung kanyang itinayo. Pwede po bang yung kasabihan ng mga tao, mga ng lipunan, the more the merrier. Tama ba yung salita na yun? Pwede po ba yun sa pananampalataya? Isa lang ang tinayo ng Panginoong Jesucristo. Di ba mas maganda, the more the merrier, the more chances of winning? Hindi po ganun pagdating po sa pananampalataya. Sabi kasi, malapad ang daan papunta sa pagkapahamak, makitid ang daan papunta sa kaligtasan. So napaka-narrow, maliit. So pag-aaralan po natin, paano natin malaman na ang ating pong pinagsasama-samang iglesia, yun po yung tama. Pangalawang parte, mga kapatid, sabi po sa aklat ng ulo 21 ng Mateo, nung inihula po sa Isaias na ang Panginoong Jesucristo ay ipapanganak o ang Diyos ay magkakatawang tao. So magitan ng paglilihi ng isang babae at ang papangalan sa kanya Emmanuel. At sa 9:6 naman, may batang ipanganganak at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Nagkaroon po ito ng katuparan sa Mateo 1:21 at ang sabi, at siya manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. So yung nagsalita po sa Mateo 16:18 na itatayo ko ang aking iglesia, si Jesus ang nagsasalita. Sabi, ang pangalan ni Jesus daw, ang ibig sabihin nun, ililigtas niya ang kanyang bayan. Tanong mga kapatid, kung ito ay tao lang o bata lang, may sarili na siyang bayan. Napansin niyo po ba yung talata? Ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan.
Napansin niyo po yun, bata pa lang may bayan na siyang sarili. Paano nangyari kung yan ay tao lamang? Kung hindi po yan Diyos. At kung yan po ay tao lamang, paano siyang magliligtas ng isang bayan? Sino yung bayan na kanyang ililigtas? At sinasarili niya yun, kanya. Ililigtas niya ang kanyang bayan. Sabi po kasi sa Isaiah 43:1, meron po may isang hula na iniwan po sa si Propeta Isaiah. Ang sabi, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob. At nag-anyo sa iyo, O Israel. Si Jacob, pinalitan ng pangalan bilang Israel. So sinasabihan yung bansang Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita. Tinubos daw nitong Diyos na lumalang yung Israel. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So ang Diyos, tiniyak niya yung Israel. Kanino daw yon? Kanya. Sabi ng Diyos, ako na lumalang sa iyo, ay nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Yan po yung hula. At sa talatang 3, ang sabi naman, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, o hindi na ulit, kung sino yung nagsasalita, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubo sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. So isang long-term, short-term muna na prophecy na sinabi, mula sa Ehipto, iniligtas kita Israel. Long-term prophecy, isang Diyos na magliligtas sa iyo. So yung Israel daw ililigtas. Yan. So yun po yung introduction nito. Meron daw palang hula talaga sa lumang tipan na ang Diyos na may sinasabi siyang kanyang sariling bayan na ito daw ay kanyang ililigtas. So kung babalikan niyo yung talata, si Jesus, ililigtas niya ang kanyang bayan. Di mag-aaway ito kung dalawa po yung Diyos at si Jesus. Kung magkaiba yung Ama at yung Anak, palagay mag-aaway kung mag-aagawan. Kasi sabi ng Diyos, kanya yun. Sabi dito, ililigtas niya ang kanyang bayan. Pangalawang punto, kung magkaiba yun, dalawa tagapagligtas. Diba? Eh sabi ng Diyos, ililigtas niya ang kanyang bayan. Sabi, ang pangalan ni Jesus, ililigtas niya ang kanyang bayan. Malibang tanggapin mo na iisa yung nagsasalita at iisa lang yung tagapagligtas. Walang problema. So, yun po yung pinapapansin natin dito sa introduction. Ano po kahalagahan ng pag-aaral na ito, mga kapatid, upang malaman natin yung tunay na iglesia? Ang iglesia po ay nagbibigay ng sense of belongingness o sense of belonging. O nagbibigay po ng sense na ikaw ay mayroong pamilya. Sabi po doon sa Efeso 2:19 at 1:12. Alam niyo mga kapatid, maraming tao sa lipunan, ulila, yung nakarating sa isang lugar, wala pong sense ng may pamilya ba ako dito? Pero samantalang may iglesia at ikaw ay napaanib sa tunay na iglesia, ano ang mararamdaman ng isang tao na napunta sa isang iglesia? Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. So ikaw daw na napunta na sa iglesia, kasama ng mga banal. Lilinawin natin po ito muli mga kapatid. Kayo po ba ay banal? Sino pa nagsabing sila ay banal? Taas ang kamay. Sino pa nagsabing hindi ako banal? Ay, sabihin, hindi po kayo miyembro ng iglesia pag di po kayo banal. Kasama ng mga banal. Yung katabi nyo, banal po yan. Mga Pilipino kasi, lalo na po mga Pilipino, laging nami-misunderstood ang salitang banal. Laging nasa isip nila, ibig sabihin ng banal, perpekto. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin ng banal, ibinukod. Kung maraming bansa dyan, ang Israel, ibinukod. Kung maraming tao dyan, yung iglesia, ibinukod. Hinirang, pinili. Yung po ibig sabihin ng banal. Kaya sinabi, kayo'y kasama ng mga banal. So pag sinabi mo hindi kayo banal, hindi kayo anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos, sabi po dito, 1:12,
Datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Ang magkahiya sa akin sa harap ng mga tao, ikakahiya ko rin naman sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ikakahiya mo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Siyempre hindi. Sino magsasabi siya anak ng Diyos? Taas ang kamay, o. Sino magsasabi siya banal? Taas ang kamay. Pag sinabi niyo hindi kayo banal, hindi kayo anak ng Diyos. Ibinukod na nga kayo eh. Kasama ng mga banal na nasa Corinto, banal na nasa Efeso, mga banal na nasa Kupang, banal na nasa Malanday, mga miyembro po iyon. Ang ibig sabihin naman ng sakdal, hindi na natitisod sa salita. Ang perfecto naman, mga kapatid, iba pa po yun, iba pa yung banal. Hindi po yung level. Sabi kasi ng iba, level daw yun. Mag-umpisa muna sa ganito, pinakahuli doon, sakdal. Hindi po, magkakaiba po yun. Pag di ka natitisod sa salita, sakdal yun. Ang ibig sabihin naman ng perfecto, ayon sa Biblia, humihiwalay sa kasamaan. Gaya ni Job. Sabi si Job, pag nabasa niyo po, sabi nobody's perfect. Basahin niyo si Job. Perfect siya, nakalagay po dyan. So may tao na humihiwalay sa kasamaan. So may perfecto po sa Biblia. Sakdal. At ang sabi naman ng banal, mga miyembro sa iglesia po yun. Pag tinanggap mo ang Panginoong Diyos bilang sarili mong tagapagligtas, sumailalim ka sa bautismo, ikaw ay nagiging banal. So huwag niyo po sasabihin, hindi kayo banal. Sabihin, itinakailan niyo na kayo anak ng Diyos. Hindi po ibig sabihin ng banal ay perfecto, magkaiba po yung termino yun. Maliwanag mga kapatid? So sabi po doon, nagbibigay ng sense of belonging. Pag ikaw ay naging miyembro ng iglesia, pakiramdam mo may pamilya ka na. Tama po ba mga kapatid? Yan. So nawawala na ngayon yung pagiging ulila mo kasi meron ka ng ama. At meron ka ng mga kapatid sa pananampalataya. Pangalawang kahalagahan ng pag-aaral sa iglesia o kahalagahan ng iglesia, nasa iglesia ang pangako ng kaligtasan. Sabi kasi ng ibang pananampalataya, hindi na importante yung relihiyon o yung ikaw ay mapabilang sa pangkat. Ang magliligtas sa iyo is Jesus Christ, hindi yung pagiging miyembro mo. Paano po yung sabi sa 5:23? Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So may katawang ililigtas. So kung hindi ka miyembro ng katawan, paano ka maliligtas? Maliwanag mga kapatid, importante ba na miyembro ka ng iglesia? Importante po. Kaya yung iba, ayaw mag-miyembro. Mahalaga, naniniwala ako kay Jesus Christ. Hindi na mahalaga ang bautismo. Yung nakapako nga sa krus, sinabi, kakasamahin kita sa paraiso eh. So may iba pong pag-aaral po doon. Pag natapat po ulit tayo ng bautismo yung pag-aaral, papaliwanag natin mabuti yun kung bakit hindi ganun ang dapat na interpretation doon. Importante na ikaw ay maging miyembro ng iglesia. Dahil kung sabi, nasa iglesia ang pangako ng kaligtasan. Pangatlo, ang kahalagan ng iglesia, ito daw yung nagtuturo ng wastong pag-uugali o disiplina. Hindi basta mahalaga na ikaw ay nasunurin lang sa batas ng lipunan at wala kang tinatapakang tao. Pag ikaw ay nasa iglesia, sabi po dito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ito daw magtuturo kung ano ang dapat mong ugaliin sa bahay ng Diyos. Yung iglesia ang magtuturo sa iyo sa mga bagay na dapat mong ugaliin. Kung batas lang ng taong usapan, hindi dami nakarating sa langit, sabi, makitid ang daan. So yung iglesia ang magtuturo sa iyo. Ituturo sa iyo kung anong dapat mong matutunan samantalang ikaw ay nabubuhay. Pang-apat, ito ay kasangkapan upang ipakilala ang kapuspusan ng Diyos. Ang iglesia daw ay ginagamit upang ipakilala yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabi po dito, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia na maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. So yung karunungan ng Diyos may papakilala. Kita nyo mga kapatid. Sa magitan ng iglesia, yung kadyusan ng Panginoong Jesucristo, maintindihan. Kung wala ka sa tunay na iglesia, hindi mo maintindihan na ang Ama at ang Anak ay iisa. Pero yung karunungan ng Diyos, samantalang tayo na sa tunay na iglesia, naunawaan natin.
So sila kahit gaano sila karami, gaano sila kalakas o kayaman, hindi nila maintindihan. At sa sobrang hindi maintindihan, yung iba sila pa yung nagsasabing siya yung anak, siya na yung Diyos. Alam niyo, di ba? Oh. Dahil di nila naiintindihan. So samantalang sa magitan ng iglesia, samantalang tayo nasa loob ng iglesia, naunawaan natin yung karunungan ng Panginoon. So yung kahalagahan po ng iglesia. So apat po yun, nagbibigay ito ng pagkakataon sa ating sarili na maging belong. Sa ating sarili, meron tayong confidence na merong kaligtasan pagdating ng katapusan ng buhay natin. Kagaya ng ating kapatid na Cynthia. So, mapalad po siya na sa huling hininga ng kanyang buhay, proud niyang sasabihin, Lord, papunta na ako sa iyo. Diba? Salamat Panginoon, papunta na ako. Nagawa ko na yung aking trabaho dito sa lupa. Pero kung wala ka sa tunay na iglesia, hindi mo maano yun. Parang sasabihin mo, sana po makarating ako. Wala ka sigurudohan eh. Pero pag ikay nasa tunay na iglesia, proud ka, Lord, alam ko po, dyan po ako pupunta sa kung saan ka man naroon. Nagtuturo ng wastong pag-uugali kung dapat mo ugaliin. Ikaw mismo maging kasangkapan ka kung paano maipakikilala ang karunungan ng Panginoon. Ngayon, yung tunay na iglesia, ang sabi ng Panginoon, at itatayo ko ang aking iglesia. Ano po ba ang kahulugan ng salitang iglesia? Ang iglesia po sa English ay church. Yung church, ang definition niyan, a called out assembly. Mga tinawag upang magkatipon o magsama-sama. Yung Greek word po niyan, yung ekklesia, yung ek is out of, yung kaleo is to call. So sa napakaraming tao na yun, may tinawag na magsama-sama. So ayan, ang dami siguro, maraming tao, di ba? Out of them, kinuha, tinawag para magsama-sama at call out assembly. Tinawag mula sa marami, kinuha, ibinukod. Yan. Ginawang banal. Sabihin ko na banal, ibinukod. Hinirang. I-called out assembly. So pag sinabi, ako iglesia, hindi po. Kasi yung iglesia, marami yun. Ano ba? Parang yung tanod, barangay ako. Hindi ka barangay. Ikaw ay barangay, tanod. Yung barangay, yun yung kabuuan. Sabihin, barangay ako. Pero sa atin, miyembro po ako ng iglesia. Kasama po ako sa iglesia itinatag ng Panginoon. So hindi ka iglesia, miyembro ka ng iglesia. Yan po yung ano niyan. Ito po yung pagkakasulat ng ano niyan. Ng Hebrew word po niyan. Ang founder po natin, wala po tayong kagaya ng iba na mayroong taong itinatangi na siya yung nagtayo ng iglesia. Tayo po, ang founder natin is Jesus Christ. Sabi po niya, ayon sa kasaysayan, sa Amos 9:11, ibabangon ko, aking itatayo. Bakit? May nangyari po ba? Sabi doon sa Gawa 7:38, yung itatayo, yun daw yung iglesia sa ilang. At tinawag po itong ang aking iglesia. Tingnan niyo po yung talata. Amos 9:11. Sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal. At tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. So yung tabernakulo ni David, yung kalipunan o kabuuan po nitong Israel, nagkasala. Sila daw po ay tatakpan ng Panginoon yung mga sira niyaon, ibabangon daw yun ng Panginoon at aking itatayo. Ibig sabihin na buwal po yun. Kaya po, sabi naman dito, so patunayan natin kung sino po itong tinutukoy na to. Sabi doon sa 7:38, ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang. Yun daw Israel na napunta sa ilang nung naglalakbay sila papunta sa lupang pangako, kasama ng mga nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ng ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral ng buhay upang ibigay sa atin. Sila daw yung iglesia sa ilang, yung Israel na nabagsak po noon. So dahil po siya inabagsak, ang pangako ng Panginoon doon sa 43 ng Isaias, ililigtas daw yun ng Panginoon yung kanyang bayan. Kaya pagdating po nung si Jesus ay malaki na, sabi doon sa 1:21, Jesus, at ililigtas niya ang kanyang bayan.
So, ng Panginoon sa kanyang pangangaral, sabi, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So, itatayo kasi yung bayan ay nabuwal. Nabagsak. So, itatayo daw yun ng Panginoon. Siya ang magtatayo. Hindi po si Pedro ang tinatawag dito na bato. No? Yung Pedro, ang ibig sabihin po niya sa Greek word ay Petros. Ang ibig sabihin ng Petros, maliit na bato, pebbles. Pag tinignan niyo naman yung salitang batong, ibabaw ng batong ito, yung batong naman, pag tinignan niyo yung Greek word niyan, Petra, malaking bato. Ang iglesia ay itinayo sa malaking bato, hindi po sa maliit na bato. Ito yung ginagamit ng inaabuso to ng mga Roman Catholic eh. Sabi daw nila si Pedro, kaya siya yung kauna-unahang Pope. Kasi sa kanya daw itinayo yung iglesia. Hindi po. Sa Panginoong Jesus yung malaking bato, doon itinayo yung iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya. Nasa kanya yung pangako ng proteksyon na hindi po ito mapupunta sa impyerno, hindi mapapahamak. So ayon sa kasaysayan, ibabangon daw yun ng Panginoon, kanya daw itatayo. Sino? Yung iglesia sa ilang. At ang katuparan, nangyari po ang aking iglesia na kanyang itinayo. So, founder natin, si Jesus Christ, founded in Jerusalem. Foundation. Efeso 2:20, sa Pangulong Bato, na mga itinatayo sa ibabaw ng mga kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. Yung mga karpintero po natin dito at mason, saan po ba naglalagay ng pundasyon? Sa gitna? O sa sulok? Pangulong bato, ibig sabihin, pinakamalaking bato, ilalagay mo, pag gagawa ka ng bahay, yung pinakamalaking bato, yung pangulong bato, yung foundation ng bahay mo sa mga sulok, para matibay yung mga haligi. So, si Jesus yun, yung foundation po. Siya yung founder, siya din yung foundation. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok sa bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng mga bansa ay magsisiparoon doon. At maraming bayan ay magsisiyan at magsasabi, halina kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon sa bahay ng Diyos ni Jacob. At tuturuan niya tayo ng kanyang daan, tayo magsisilakad sa kanyang landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. So sabi daw, ang kautusan at ang salita ng Panginoon magmumula sa Jerusalem. Ito po ba'y nagkaroon ng katuparan? Sabi po doon sa 24:47, at ipangangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Kaya po ganito yung titulo natin, Church of Christ, founded in Jerusalem. So, ito po yun, no? So, ito po yung sequence. Siya rin po yung tagapagbigay po natin ng batas o ng mga kaloob. Sabi po doon sa Efeso 4:7, tatapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Siya rin po yung lawgiver. Siya rin po yung ating purchaser, yung tumubos po sa bawat isa sa atin. Gawa 2:28. 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, kanino daw yung iglesia? Sa Panginoon. Sino yung bumili sa magitan ng kanyang sariling dugo? Ang Panginoong Jesus din. Kaya po sabi doon sa 43:1, tutubusin. Kasi po nasangla. Diba? Sino po yung ulo ng iglesia? Colossus 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang pangalan sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay magkaroon siya ng kadakilaan. So, sino po yung ulo ng iglesia? Ang Kristo. O paano yun? Walang ganap yung Ama.
Si Jesus yung may-ari, siya pa yung ulo. Nasaan na yung ama kung magkahiwalay po yun? So, problema pag pinaghiwalay. Eh kung tinatanggap mo na si Jesus at ang iyang ama iisa, na siya yung ulo ng iglesia, may problema po ba? Walang problema. Napakaganda po ng pagkakabasa natin sa scripture. Siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Sabi po doon, siya rin yung Savior. Efesos 5:23. Siya ang tagapagligtas. Sa Tito 2:13, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. So siya na yung ulo, siya pa yung pangulo. Siya yung leader. Na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So kung babalikan niyo yung lumang tipan, ganap na Diyos at tagapagligtas, sino po ang ating Panginoong Jesucristo? So hindi po tayo namamalit, mga kapatid. Tayo po ay hindi nagtatag ng sariling iglesia, tayo po ay umanib lamang. Si Jesus nagtayo ng iglesia, hindi po tayo nagtatayo. Sa itinayo ng Panginoong Jesucristo, umanib lang po tayo doon sa pagitan po ng pangangaral ng banal na kasulatan na nakarating po sa atin. Ngayon ang tanong, si Jesus na siyang dakilang Diyos at tagapagligtas pa ang iyong hinihintay na darating. So yung mga namatay na miyembro ng iglesia noon na naghihintay sa Panginoong Jesucristo, dito pa sa panahon ngayon, si Jesucristo rin ba ang inyong hinihintay na darating? Amen. So iisang Diyos lang po yung ating hinihintay dahil isang Diyos lang yung nagtayo. So, Panginoong Jesucristo, bilang founder, siya ang builder, siya ang foundation, siya ang lawgiver, siya ang purchaser, siya rin ang ulo, at siya rin ang tagapagligtas. Ang tanong, si Jesus ba ang founder ng kinabibilangan mong iglesia? O, yan ang tanong. Para malaman mo kung nasa tunay bang iglesia ang isang tao. So, kayo mga kapatid, si Jesus ba ang founder ng kinabibilangan yung iglesia? Amen. Yung pangalang iglesia ay meron pong mga iba't ibang katawagan sa Biblia. Andyan po yung my church o ang aking iglesia. Sa Lucas 22:29, ang kaharian. 16:19, kaharian ng langit. Sa Juan 5:3, kaharian ng Diyos. Sa Colosas 1:18, ang iglesia. 20:28 ng Gawa, Church of the Lord, Iglesia ng Panginoon. Sa unang Korinto 1:2, ang Iglesia ng Diyos. Sa Roma 16:16, ang mga Iglesia ni Kristo. Sa unang Timoteo 3:15, ang bahay ng Diyos. May mali po ba dito? O lahat po yan tama? Pa? Lahat po yan tama. Tingnan niyo po yung ating titulo. Church of Christ. Bakit hindi Churches of Christ? Eh sa 16:16, ang mga iglesia ni Kristo. Eh di bakit parang binabago niyo yung nakasulat? O, may tanong po ba sa inyo mga kapatid? Sa English, Churches of Christ? Bakit po? Kasi po, sa Gawa 1:8, meron pong iglesia na nasa Jerusalem. Yun po yung kauna-unahan. Sabi kasi, itatayo ko ang aking iglesia. Sa Isaiah ang sabi, ang salita ng Panginoon magmumula sa Jerusalem. Sabi sa 24:47, magbuhat sa Jerusalem. Nagkaroon ba ng katuparan? Sabi po, iglesia na nasa Jerusalem. 8:1 ng Gawa. Meron ding iglesia ng Diyos na nasa Korinto. 1:2 ng unang Korinto. Sa 1:1, iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ang mga banal na nasa Akaya. So may mga iglesia rin sa Akaya. Galatia 1:2, Galatia ng iglesia ng Galatia. Efeso 1:1, sa mga banal na nasa Efeso. Sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Pilipos, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nangasa Colosas. Tingnan niyo mga kapatid,
lahat ng kapatiran sa iba't ibang lokal, ano tawag? Mga banal. Ano po? 8.1 ng ikalawang Korinto, Iglesia ng Macedonia. So kaya pagdating sa Roma, si Pablo na sumusulat, na dala-dala ang balita mula sa mga iglesia kanyang pinuntahan, sabi niya po doon sa 16:16, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Isa lang yung iglesia itinayo ng Panginoon at ang mga lokal na ito, kayong mga taga-Roma ay binabati ng mga iba't ibang iglesia lokal. Parang ganito, pag may humayo dito, let's say, San Pablo, ang mga kapatid, kayo binabati ng mga iglesia sa Ipo, San Rafael at San Pablo. Mga iglesia po na nandun. Sabihin, ay yung mga lokal po congregation na nandoon, hindi ibig sabihin maraming iglesia ang itinayo. Isa lang yung iglesia, kaya po sabi, mga iglesia ni Kristo, yung mga lokal po yun. Kasi sumusulat siya in behalf ng mga kapatid sa pananampalataya. Paliwanag mga kapatid, Church of Christ. Ngayon ang tanong, bakit? Kaya po sabi dito, lahat ng mga iglesia ni Kristo, bakit yung 16:16 ang ginagamit po natin? Pwede naman natin gamitin yan for the record mga kapatid. Ang problema lang, pag ginamit natin, example, the church, simple lang, the church, ang iglesia, pag ipaparehistro mo yan sa Securities and Exchange Commission, hindi po maaprubahan yun. Bakit po? Marami na kayong kapangalan. Hindi kayo pwedeng magtayo ng magkaparehong pangalan ng isang samahan. Kahit po business Bawa, magtatayo ako ng restaurant, papangalanan ko Jollibee. Papayag ba ang DTI? Hindi, kasi may yun Lagyan mo ng ibang salita para payagan ka. Kaya ginawa ni ba, McJolly. Meron ng McJolly, isip ka na rin ng iba, dagdagan mo na lang. Diba? Ganun po yung sa pagpaparehistro. Ngayon, among sa mga tamang mga katawagan sa iglesia, na naisulat sa Biblia na lahat naman ay tama, bakit yung Church of Christ po ang ginagamit natin? Kasi po sabi doon sa isang hula, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. May hula din mga kapatid. Ang mga tao ng Diyos ay tatawagin ayon sa pangalan ng Panginoong Diyos. Kaya po dito mga kapatid, sa mga nakasulat, alin po sa nakasulat dyan ang may mababasa kayong pangalan ng Diyos? Alin po dyan? Ayun po. Christ, tatawagin sa iyong pangalan. Kaya pag tinawag yung bayan ng Diyos, yung mga tao, paano kayo tinatawag? Ano ba tawag sa inyo ngayon? Kristiyano. Yung mga tao tinatawag ayon sa pangalan ng Diyos. Di ba? Pag sinawag, Christian yan. From the word Christ. Kaya Christian, Kristiyano. Kaya tayo, Kristiyano. Ang tanong, nakasulat pa sa Biblia ang kinabibilangan mong samahan. So yung mga pangalan nila, nasa Biblia ba yung pangalan na ginagamit nila? Ayan. Mga tagapaglingkod sa iglesia at pinagkalooban niyang iba na maging mga apostol, iba yung mga propeta, iba yung mga ebanghilista, at ang iba yung mga pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang tanong, sila din ba ang tagapaglingkod sa iglesia na yung kinabibilangan? Amen. Wala po tayo ritong saserdote. Wala po tayo ritong buhay na propeta, ang buhay na apostol. Gaya po nung iba. Pati di pa nga yung talaga iba May buhay na Diyos pa sila Siya na daw yung appointed Son of God. Di ba? Pinipigilan pa yung lindol. Stop. Matindi yung mga paniniwala nila. Batayan po ng ating pinagsasama-samahang iglesia. Biblia po ang batayan. Unang Timoteo 3:6, lahat ng mga kasulatan na pinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsasala, pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinurong lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ang tanong, Biblia rin ba ang batayan ng inyong pananampalataya?
Amen? Amen. Hindi po tayo gumagamit po ng ibang aklat. Kaya nga mga kapatid, kayo mga pakatibay at inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pagitan ng mga ng salita o ng aming sulat. So yung mga apostol sumulat. So magitan ng kanilang mga sulat, doon daw tayo papakatibay. So ito po yun, mga hawak natin yung Biblia. So Biblia rin ba ang batayan ng inyong sinasamahan? Pag hindi, umalis ka na dyan. Diba? May kaisahan sa paniniwala. Ang tunay na iglesia, meron pong kaisahan. May isang katawan, isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na sa Kanya'y sumasa ibabaw ng lahat, sumasa lahat at nasa lahat. So, iisa lang po yung Diyos na ating pinagsasama-samahan. Isa lang. So, hindi po kagaya ng ibang church. May makikita kayo dyan sa Masinag, dati meron yung nawala na eh. Everybody's welcome. Basta kayo magkakaloob. So, kahit hindi ka mag-ano doon, hindi ka magpamiyembro doon, pwede kang umattend doon. May karatula yun doon eh. Everybody's welcome. Basta kayo magkakaloob. So, kahit anong paniniwala nyo, walang problema doon. So, hindi po ganun. Sa iglesia, may bautismo. Isa lang. Sapagkat sa isang espiritu ay binautismo tayo lahat sa isang katawan upang tayo maging tayo Hudyo o Griego, maging mga Alipino o Laya, tayo lahat ay pinainom sa isang espiritu. So isang katawan, isang espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ganito din ba sa inyong sinasamahang iglesia? Amen. So pag hindi ganyan, umalis ka na dyan. Hindi po yan tunay na iglesia. Paano nakarating sa atin? Shortcut, mga kapatid, na lang. Ang binhi, yung salita ng Panginoon, ang binhi, nakarating po sa atin yun. Paano? Nung si Saulo ay umuusik sa iglesia, pagdating po sa verse 4, at ang mga nagsipangalat nga, nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Kasi po, ang bili ng Panginoon, dahil dito'y magsiyaon kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yung nagsipangalat at nangaral, nakarating po yun sa atin, yung salita ng Panginoon. So paano maging miyembro o manib sa iglesia? Sabi po dun sa itinalaki ng ating Pastor Rolly, dun sa lamay po, pag ikay nakarinig, ikaw ay sumampalataya, magpapahayag ka, o magsisisi ka, magpapahayag ka, magpapabautismo ka. Doon lang po ba natatapos po yun sa bautismo, mga kapatid? Hindi po, ikaw ay dapat manatili. So, ikaw po ay miyembro ng iglesia. Nasa iyo ang pangako ng kaligtasan. Sabi yung mga kapatid, meron po akong nakausap na share ko lang pong kapiraso. Ako, dating miyembro po natin for the record. Talagang naghahanap po talaga ako ng perfect church. Naghahanap po talaga ako at dito sa sumunod ko na puntahan, dito ko talaga nakita yung perfect church. Blessed na blessed talaga. Perfect talaga. Ang sabi ko, pag kayo po yung nakakita ng perfect church, huwag po kayong pupunta doon. O kung kayo yung naghahanap ng perfect church, huwag po kayong pupunta doon. Hindi na po yung perfect. Gets nyo? Ulitin natin. Pag kayo naghanap ng perfect church, kung ugali nyo ay maghanap ng perfect church, huwag kang pupunta ron. Hindi na yun perfect. Bakit po? Nandun ka na eh. Nandun ka na eh. Kasi ang purpose mo ng pagpunta pala ay humanap ng butas. Humanap ng mga mali doon sa church. At pag may mali, alis ka. Anong klaseng paniniwala yun? Hanapin mo yung aral na totoo. Hindi yung hanap ka na, ang pangit naman doon. Ayun, ganun doon. Ang hanapin mo yung aral ng Diyos. Totoo bang Diyos yung nandiyan? Diba? Hindi yan parang restaurant na ayoko doon, hindi masarap pagkain, dito ako. Hindi po ganun ang church. Isa lang yung church. Whether you like it or not, iisa lang ang Diyos. Whether you like it or not, iisa lang ang bautismo. Kaya yung iba, dahil ayaw nila nun, bautismo na lang uli. Hindi pwedeng ganun. Isa lang po ang iglesia ng Panginoon.
Pag sinabi ng Diyos, isa lang po yung Biblia lang, hindi natin tatagalan na yung ibang aklat yan. Kung ayaw mo nun, take it or leave it. Ito po ang katotohanan. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Truth claim. Sabihin, nagkiklaim ang Panginoon, nasa kanyang kaligtasan. Kung ayaw mo, wag mo. Pero samantalang tayo uhaw sa salita ng Panginoon at gusto natin ang kaluluwa natin maligtas, mananatili tayo dun sa tunay na iglesia na itinatag ng Panginoon. Ngayon, yung mga sumailalim sa ganito, mga kapatid, sabi po doon sa 11:26, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. So yung mga alagad tinawag na Kristiyano dahil sila po ay sumasailalim, nakikitang sumasama sa aral ni Kristo. Kaya po, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Kayo po ba'y nahihiya mga kapatid na tawaging Kristiyano? Hindi. Tayo po ay proud na tawaging Kristiyano. Sabihin po nun, miyembro ka ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, kabilang ka na ba? Amen? Kayo po ba mga kapatid, proud na ang ating pinagsasama-samahang iglesia ay naaayon sa Scripture? Nasa tunay tayong pananampalataya. Huwag po natin itong bibitawan mga kapatid. Ano man mangyari, may marinig man kayo na parang ganito, ang diablo kasi, ang sisikapin niyan, ikaw ay ilabas. So magkita ng magagandang bagay, kahit kagandahan ng kapilya, air condition room, magagandang parking, magandang sahig, magandang lightings, magagandang speakers ng kapilya, yung pakiramdam mo parang kang dinadala sa langit, dahil ang diablo sabi, ay parang anghel. Diba? Magkukunwari siyang anghel ng kaliwanagan para maramdaman mo, mas maganda rito. Pero yung iglesia ng Panginoon, ang sabi, magbabata ka, magtitiis ka. Ang mahalaga nasa yung tunay na aral ng Panginoon. Pag nasumpungan mo ang tunay na Diyos, nasumpungan mo ang tunay na iglesia, huwag kang aalis doon dahil nandoon yung pangako ng kaligtasan kanyang pinangako sa bawat isa sa atin. Pag wala ka doon sa tunay na katawan, kailanman di ka maliligtas. Isa lang ang katawan, isa lang ang ililigtas ng Panginoon. Hindi po pwede yung paniniwala na naging miyembro na naman ako tumanggap na naman ako noon I'm with you in spirit. Hindi po, sabi kasi, ikaw ay nananatili doon sa tunay na iglesia. No? Marunong ka pa sa Diyos. Sabihin mo, I'm with you in spirit. Hindi naman po ako nawala. Nasaan ka? Tapingin nyo, baka nandiyan katabi nyo. Hindi, wala naman Hindi po pwedeng ganun po ang isang mananampalataya. Kailangan nandun ka sa iglesyang tinatag ng Panginoon. Nananatili ka sa puro at aral ng Panginoon. At ang pakikisalamuha sa ibang pangkat ng pananampalataya, hindi ka na sumasamba sa Diyos. Kanino ka na sumasamba? Pakikipit sa Espiritu na yun, mga kapatid. Naglilingkod ka na sa ibang Diyos nun. Kaya sa isang Diyos ka lang sasamba. Sa isang Diyos ka lang maglilingkod. Sa mga banal ka lang makikisama. Sa mga tunay na anak ng Diyos. Maging proud po kayo doon, mga kapatid. Dahil ang katotohanan, minsang ibinigay sa atin. Pag binitawan mo yan, baka bitawan ka ng Panginoon. Kaya habang maaga, manumbalik na lang sila sa Panginoon. At ang Panginoon mahabagin, tatanggapin sila ng Panginoon Diyos. Hindi po tayo ma-pride dito. Pagka manumbalik, nagkasala po manumbalik ako sa Panginoon, amen, tanggap po kayo dito. Yayakapin kayo dito. Dahil ito po ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao maligtas. So kung kayo ay kabilang na, manatili tayo doon, mga kapatid. Ito po yung logo natin, mga kapatid, no? Pinapakita ko lang po, no? Ito po yung official natin na nakaregister, mint green. No? Mint green, yan po yung logo natin na official. So Church of Christ, founded in Jerusalem, New Testament. So ito po yung pangalan ng church natin pinagsasama-samahan. Kaya po doon sa isang talata, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay
puputulin. Pag hindi po yan tinayo ng Panginoong Jesucristo, yung mga church na yan, hindi po yan itinayo, puputulin niya ng Panginoon at tayo mananatiling nakatayo dahil tayo nasa tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo. Amen? At yan po ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. At sabi po sa ating pagsambatayan, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Pagpapala po sumatin sa mga pagkarinig ng kanyang mga salita. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay sama-samang manikod at manalangin.